session natin. And Sige, Pastor. Kunin ko lang yung notes natin and then we will pray. Ayan, nasa session 3 na tayo. Session 3 tayo ng ating homiletics. I think this is around 12 sessions. But I don't know kung masusunod natin yung 12 sessions kasi paano tayo mag-a-actual dito. Yung question. So, mag-a-adjust tayo as we go kasi this is online. So, ayan, magiging flexible tayo. So, ang lesson natin ngayon is the greatest partner, your greatest partner, the Holy Spirit in preparation and delivery. Okay, let us pray. Lord, maraming salamat sa aming pagpapatuloy sa pag-aaral namin, Lord, ng paghahanda ng mensahe. Maraming salamat, Lord, na kahit sa online platform, malayo man kami, Lord, sa pamamagitan nito, we can gather together and enhance, sharpen our skills, Lord, para sa mas mahusay na pagbabahagi ng iyong salita. I-bless mo ang aming lesson, Lord. Gamitin mo itong kasangkapan para mapahusay ang aming kakayahan sa pag-unawa at pagpapaliwanag sa iyong mga salita. Bless mong bawat isa sa amin, pati yung mga manonood sa online recorded version, ikaw ang gumabay sa aming lahat. Maraming salamat kung hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ang pinakadakilang partner, ang Holy Spirit sa preparation and delivery. So, ayan noong last time, napag-aralan natin yung tiningnan natin last time yung last session yung ang Panginoon hindi siya tumitingin ang Panginoon sa panlabas na katangian. So na-discuss natin noong last time na tumitingin siya sa puso. Tinitingnan niya yung puso ng mga tao na pwede niyang gamitin bilang yung ginamit nating imagery last time or illustration is the microphone para maging microphone ng mga salita niya. At sa pag-aaral natin last time, na nakita natin noong last time yung tatlong tanda ng isang mahusay or mabuting mangangaral, good preacher. So nakita natin itong tatlong pangangailangan na ang isang preacher, para magamit tayo ng Panginoon ng mahusay bilang mga mikropono niya, kailangan natin itong tatlong sangkap na ito. Integrity. So, napakahalaga yung malinis na buhay. So, kaya patuloy nating hinahayaan ng Panginoon na dalisayin ang ating buhay. So, may mga kasi na mahirap yung sabi nga natin, pwede nilang mapatawad ang mga tao, pwede nilang mapatawad yung kakulangan ng kakayahan natin. Kung mapurol yung skills natin, mapapatawad pa nila yan. Pero kung yung buhay natin, hindi naaayon sa buhay ng isang tagapagsalita ng Panginoon, kinamumuhian ng mga tao yan. So napakahalaga yung integrity. And then yung pangalawa is compassion. Compassion, yung description natin dito is a loving motivation focused on people's needs. When we deliver the message of the Lord, titingnan natin yung needs ng mga tao and then we deliver it with compassion. And then yung huling punto natin last time is dependence. Kailangang nakasaksak tayo. We are plugged in sa power of the Lord. So yan, and dito natin, itong pangatlong punto, dito natin ipipick up yung point natin or yung topic natin ngayon. So, ayan, ang key verse natin is John 14 verse 26. Sabi dito, "But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Now, kung titingnan natin ang context ng text na ito, kinakausap ni Jesus ang mga alagad, yung mga disciple niya. Kinakausap niya bago ng kamatayan niya to I think in the context of sa garden ito.
And then he is instructing them na aalis siya, lilisan siya, pero may ipapadala siyang kahalili niya, the one who will be on his behalf. And that is the Holy Spirit. So, sabi niya, ituturo niya ang lahat ng bagay because the Lord Jesus Christ was with them for 3 years now. So, mga 3 taon na dinidisciple ng Panginoon niya, mga alagad. But, ayan, ang sinasabi niya, yung advocate, yung Holy Spirit na paparating, siya yung magtuturo sa kanila ng mga bagay-bagay at ipapaalala pa sa kanila yung mga itinuro na ni Jesus Christ. Now, that reality is hindi lang sa kanila. Hindi lang sa kanila. So, I think si Pastora, lahat tayo, Pastora Eva, Pastora Imelda, Pastora Joan, maraming bagay-bagay na pinag-aralan natin. So maybe in our self-study sa ating ibang mga pag nanonood kayo ng hindi natin natatandaan lahat eh. Hindi natin natatandaan lahat. In my experience, pag nagpe-preach ako, maraming bagay na hindi ko natatandaan. But pag nag-flow yung word of knowledge, pag nararamdaman ko yung move ng Holy Spirit, and yun na, yung parang nagbubuhos yung word of knowledge, sabi kasi nila is, I don't know kung na-experience nyo na, parang nag-flow yung spirit of understanding. At maraming bagay-bagay na kahit napakatagal na maaalala mo, He will teach you everything. Yung sabi dito. He will remind you of things na naituro sa'yo noon, nabasa mo noon sa Bible, or nabasa mong hindi mo naunawaan, nagkakaroon ka na ng kaunawaan. So actually, yun yung struggle ko minsan. I don't know kung na-experience ninyo. Kasi yung struggle ko, pag nag-flow yung word of knowledge, ang problema ko, paano mo itigil yung pagtuturo? Alas 12 na. So, yun yung and alam niyo pag nag-move yung word of knowledge, kahit ikaw natutuwa ka kasi on the spot wala sa outline mo yung mga bagay-bagay. And nakikita mo rin sa congregation, ramdam mo rin sa congregation na they are so receptive. Yun lang ang mga simba natin eh, may mga oras yan eh. So, ayan, yan yung struggle. Kasi sinasabi ko sa students ko dito sa Bible School ng ganyan. Kasi struggle nila yung nauubusan sila ng sasabihin. Actually, pag nagpe-preach ka na, ang problema mo pagdating ng panahon, kung paano mo masabi lahat. Bibigay na span of time. So, okay. So, that is our key verse. Usad tayo. The Spirit's role in the preaching process. Kasi karaniwan kasi minsan ang nangyayari sa preaching process, nananalangin tayo na, Lord, I need your anointing sa pagdi-deliver ko ng message. I-empower mo ako, Lord, as I deliver your word. Pero ganun lang ba? Actually, the role of the Holy Spirit, and this is based also on my experience, hindi lang sa delivery yan. Ang Holy Spirit is working together with you na as the preacher, kahit pa sa preparation. So maraming hindi. Diskarte ko to, parang gano'n. But the title natin dito sa section A, The Spirit in Preparation, Your Divine Guide and Illuminator. Nag-act yung Holy Spirit as a guide kung nagpapaguide ka. Illuminator, nagbibigay siya ng kaunawaan. So, what's the principle behind this? So, ito. The Holy Spirit who inspired the scriptures is your essential teacher as you study them. So in-inspire niya yung scripture, in-inspire niya yung mga nagsulat ng scripture. Kaya we have this doctrine na He is the author of the scripture. So He inspired the writers, yon. And siya rin yung teacher as we study them. So ipapaunawa niya yan kasi siya yung author diyan. So napakahalaga na ayan, sa preparation natin ma-develop natin itong spiritual listening, the discipline of spiritual listening. So na experience ko rin yan nung nag-aaral ako ng Bible school.
paano hindi ka nauubusan ng message? So, ayan. Darating yung panahon na kasi lalo na dito sa Bible School, yan na naabutan ni Pastor Dennis to. Ilan kayo nun sa batch niyo, Pastor? O marami kayo. So ilan yung ikot? Ang problema, pagkakaunti kasi dito sa Bible School, mas mabilis yung ikot nilang mag-preach sa chapel service. so 12 sila. So ibig sabihin, kailangan mo ng 2 weeks. Kailangan mo ng 2 weeks bago babalik sa'yo. Nauubusan tayo dyan eh. No, that's the struggle. So, but dito sa Bible School, kaya yung setup ng Bible School nung yung original na setup, hindi namin may activate ngayon eh. Kasi kukunti yung estudyante. Paggising mo ng, dito kasi yung system dito sa Bible School, 3:45, lugi yung yung bellkeeper eh. Kasi 3:45 gising na yan. Papatunugin niya yung bell. And then gigising lahat ng agmurmuray ka niya 3:45 to 4. And then 4 o'clock, you go to the chapel. Dapat nandun ka na sa chapel by 4 o'clock. Chapel and then devotion. So prayer yan, devotion from 4 o'clock to 5 o'clock. Magbabasa ng scripture. And then after reading scripture, and then prayer na. So yan yung training. 5 o'clock to 6 o'clock. May mga kanya-kanyang trabaho yan, and then time na rin para mag-prepare ka, kumain ka. By 7 o'clock, dapat nasa chapel service, nasa chapel ka ulit para sa chapel service. Sa chapel service, prayer ulit, message, singing, worship. Umiikot yan. And then, pagpalo ng 8 o'clock to 12, klase yan. Klase yan. So, ayan. And then, 12, kakain. And then, pagbalik ng 1 o'clock, devotion na naman yan. Prayer. And then 1 to 1:30 ba yun? Yeah, 1 to 1:30, devotion. And then 1:30 to 5, working hour yan. Working hour. And then 5 to 6, I think, dinner yan. And then 7, study hour. 7 to 9, study hour. 9 to 10 is devotion. Umiikot yung Isipin mo yung buong maghapon, nakababad ka sa halos puro prayer. Paggising mo sa umaga, prayer. And the system is teaching you kung paano tumambay sa presence of God. Parang ikinakabisado ka na nasa presence ka ng Panginoon lagi. So in your 3 years in the Bible School, grabe naman kung hindi mo natutunan yung nandun sa presensya niya. Kung hindi mo alam kung paano alam mo kung nasa presensya ka o wala. So yun yung itinuturo. So in the preparation of kaya indirectly na tinuturo ng system yung capability to listen to the Holy Spirit. Sa akin, alam niyo pag mga prayer time ko, pag nananalangin ako, mostly yung devotion time ko doon ko nakukuha yung mga points to make sermon on. So ayan, yan yung principle. Yan yung principle ng point natin dito in the Spirit in preparation. Because He acts as our divine guide and illuminator. Now, biblical foundation. Anong batayan mo dyan, Pastor? Yun siguro yung tanong. Sinasabi mo lang yan eh. So yun yung John 14:26, yung text natin. But the advocate, the Holy Spirit whom the Father will send in my name, will teach you all things. All things. May teacher kami, may professor kami sa APTS noon. Bago yung exam namin, pinag-pray niya kami bago ng exam namin, yung prayer niya. Lord, you sent the Holy Spirit and the Holy Spirit is with them. Teach them everything. Teach them everything. Remind them the things that they learn and even the things that they did not learn. Paano yun? Paano mo, sa atin naniniwala tayo dyan, paano mo ipapaalala ang isang bagay na hindi mo alam? So illuminator. Yung Holy Spirit, kaya niyang, dito sa verse na ito, kaya niyang ipaalala ang mga bagay-bagay na natutunan mo. Pero may tinatawag tayong divine revelation. Kahit yung hindi mo alam. Kahit hindi mo alam. So that is the Holy Spirit, illuminator. Ibibigay niya sa iyo yung kaunawaan sa mga bagay na hindi mo nauunawaan o hindi mo natutunan noong una. So ayan, yan yung isang batayan natin.
Kaya pag gumagawa tayo ng sermon, we hindi bago 'to. Alam ko ginagawa ng mga pastors ito. But, sa akin ginagawa kong devotion yung paggawa ko ng sermon. I talk to the Lord. As I study, I talk to the Lord. I pray. So, ayan, another text is 1 Corinthians 2:10 and 12. Sabi dito, "For the Spirit searches all things, even the deep things of God." Bakit daw? "So that we may understand what God has freely given us." So the Holy Spirit, He knows everything yan. And ang gusto niya is ipaunawa ang mga bagay-bagay ng Diyos. So, kung mag-isa ka lang na nag-i-study, ang mga ibibiyang ni Holy Spirit, ayan, na big problem yan. But, pag may nag-testimony dito nun, si Pastor, yung pangalan ng pastor na yun, may testimony siya na i-share niya. Very intimate siya sa Holy Spirit according sa mga testimonies niya. Sabi niya, ang dami raw ng revelation ng Holy Spirit. Actually, natatambakan raw siya ng sermon. Natatambakan niya na siya ng sermon na hindi niya na ipipreach lahat. Ang daming revelation, yung sabi niya . Isang araw raw, may pangangailangan ata. Tapos napansin niya raw yung sa tapat ng malapit sa kanila, merong tayaan ng loto. Naisip niya siguro na baka ito na. Ang laki raw kasi ng prize money nun . Nung pupunta siya doon para tumaya, parang ang lakas raw ng kabog ng dibdib niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya. Hindi niya maintindihan. But anyway, pinagpilitan niya pa rin, pumunta pa rin para tumaya. Hindi lumabas yung numero niya. Noong sumunod na mga araw, pumunta siya ulit. Meron ulit yung kaba. Paulit-ulit yan. Hanggang sa parang kumukunti yung kaba. Hanggang sa wala na yung kaba. Now, ang nasabi niya, meron naman na yung punto na study siya ng study, hindi makabuo ng sermon. Samantalang noong una, according sa experience niyang yun, noong una, natatambakan siya, ang daming revelation ng Holy Spirit. So, napakalaga yung sa ating message . Kaya, alam mo, pag we walk with the Holy Spirit, we always walk with Him in our day-to-day life, sa mga practice natin, pag nagtatrabaho tayo, kasama natin sa mga meditation natin lagi. Maraming matututunan natin how to work with Him. So yan, the same Spirit who moved upon the biblical authors, yung mga nagsulat ng yun rin yung Holy Spirit na magbibigay ng kaunawaan sa atin. So, ang pag-aaral natin hindi lang intellectual. Actually, even in our study, that is a spiritual thing, spiritual pursuit, sabi dito. Kaya actually, yung kinikwento ko sa inyo noong last session, yung by the end of this course, you would be able to write sermon in 5 minutes. So parang, in my experience kasi, I spent most of the time in seeking the Lord. As a study, I seek His presence. Hindi ako nagsusulat ng sermon hanggat hindi ko nakukuha yung punto niya. So I study, and then pag nakuha ko na yung big idea na gusto niyang ituro ko, that's where I start to write the message. And pag alam mo na yung punto ng Holy Spirit, madali na lang magsulat. So ayan, mas marami, in my experience, mas marami yung, personally, in the way I do, mas marami yung oras ko na nagme-meditate, seeking the Lord, observing kung ano yung mga pinagdadalhan niya ng mga thoughts ko, meditation ko. So, sa mga babae siguro, mas madali ito, mas magaling kayong mag-journaling . Si Pastor Peter pala, may teacher rin dito sa Bible School noon, and co-teacher ko na ngayon. Sabi niya, mayroon siya laging notebook. May notebook siya lagi na that's where he writes revelations, ideas. And pag natutulog raw siya, inilalagay niya kahit sa tabi ng bed niya. Kasi sometimes nananaginip siya,
and may mga idea and isusulat na niya. Nasubukan niyo na ba yung managinip ka, tapos paggising mo sa umaga, alam mong nanaginip ka pero hindi mo matandaan yung panaginip. Maraming beses na gano'n eh. You just know na meron kang dream pero hindi mo matandaan. And na-experience ko yan na may mga kahit nakatulog ka, paggising mo, you-jingle sa gabi, may mga pumapasok na idea. Pag hindi mo itinake notes yun, yung tingin mo revelation ng Panginoon, pag hindi mo tinake note, darating yung punto na kahit mag-effort ka na to try to recall kung ano yun, hindi bumabalik sa isip natin. Yung sabi ni Pastor Peter, minsan yung mga revelation ng Panginoon, pag may natanggap kang revelation, you write it immediately. Kasi minsan lang sabihin ng Holy Spirit yung mga yon. So may notebook siya na isinusulat niya lahat yon. And actually, sa akin in my cellphone notes, may marami akong listahan dito, hindi lang listahan ng utang. so ayan sa Hong Kong service. So eto, yung nagbigay si God loves you. How? He has a purpose for you. What? Mga notes lang na ganon. And then binibuild ko na sermon yung mga ganon, mga practical na thoughts na pumapasok sa akin. So Hong Kong mission trip, ano pa ba yung mga notes ko dito? MCWC Love Sunday. Ito yung mga ideas na pumapasok sa akin. The home blueprint, built by design, bound by love. Keywords, unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. So, deeply rooted, anong ibig ni sabihin nito? Nurturing love in God's design. So, sinusulat ko yung mga ideas na pumapasok sa mga meditations ko. And then, binabalikan ko yon. So, ayan. So, yung Holy Spirit, sanayin natin, hindi lang yung Holy Spirit, kailangan lang natin, Lord, magpipreach na ako, kailangan ko yung anointing mo. Then the Holy Spirit is, He is our advocate. He is with us 24/7 yan sana na nakaka-fellowship natin. Okay, reflection 1. Think about your typical approach to reading the Bible. So, paano yung pagbabasa nyo ng Biblia? So, whether for personal devotion or to prepare a sharing, something na ibabahagi. Would you describe it more likely like the driving alone? So, paano to? May dalawang illustration kasi dito. So, ayan. May dalawang illustration. For example, sa Manila. Or, hindi mo kailangan kasi ng guide sa Hong Kong eh. Ang point-to-point lahat ng train yan. Pero sa Manila, for example, yung uso yung Grab. Ay, may Grab rin pala sa Hong Kong. May Grab rin sa Hong Kong. So, naging trending yung mapa natin ng church yan. So, ayun, noong unang dating namin diyan sa diyan sa Shungwan, nung unang bisita natin, hindi ko ma-visualize yung direction lalo na sa likod ng sa likod na banda ng church. Pa-diagonal yung daan, pa ganun yung daan Hindi ko ma-visualize na pabalik sa Wan Chai. So, hindi ko paano bumalik sa Wan Chai. So, parang ganon. Pero pag sasakay ka ng Grab, pag maglalakad ka lang, hindi ko pa nabivisualize ng mga direksyon Hanggang sa na-realize ko lang na lahat pala ng direksyon doon, pag nawawala ka sa Hong Kong, hanapin mo yung dagat. Yun lang pala yung clue, hanapin mo yung dagat. Or, hanapin mo yung may drawing na asterisk yung logo ng MTR. So yun yung pero sa pagmamaneho, for example, Manila. Sa Manila ang daming pasikot-sikot. So Waze. So paano yun? Paano mo i-decipher yung mapa? Trial and error ka. Hahanapin mo kung nawawala ka. So saan yung street na ito? Kung trial and error ka, nagsasayang ka ng gasolina, nagsasayang ka ng oras, and kung driver ka na prostrate yung mga pasahero mo kung nawawala sila. Pero iba yung iba yung may navigator ka. So, ayan, imagine mo may mapa ka, and then bukod sa mapa, may Waze ka, yung Waze or yung Google Map, and alam niya yung pasikot-sikot,
Alam niya lahat yung direksyon, alam niya yung kung nasaan yung maraming traffic. So, ayan, sasabihin ng Waze, kakanan ka, kakaliwa ka, mas mabilis itong rotang ito, sasabihin niya. So, yung Bible kasi, yung Bible, parang rota yan. Rota towards the thoughts of God. So parang inireveal ng Panginoon yung thoughts niya sa mapa. But you need to analyze yan. Paano ka makakarating to understand the thoughts of God? So, kailangan mo ng parang yung Holy Spirit kasi para siya yung divine navigator eh. Ibibigay niya sa iyo yung kaunawaan, i-guide ka niya sa mga thoughts na yon. So siya yung nagbibigay ng real-time, personalized na insights, ikinokonekta niya tayo sa sinauna na text, and then pinapakita niya yung may question ako nung pandemic. Kasi nagbabasa ka ng Biblia, alam mo na, ng pandemic, wala kang magawa, mapapabasa ka ng Biblia. Ang napansin ko lang, binabasa ko ang isang passage, iba ang pagkaunawa ko nung pandemic. Iba yung pagkaunawa ko nung pandemic. Parang, bakit umaakma to sa sitwasyon ngayon? Yung nabasa ko to noon, hindi ganito ang pagkaunawa ko eh. Kaya may question ako, yung Bible ba, binabasa ko o ako ang binabasa niya? Binabasa ko yung Bible or yung sitwasyon namin ang binabasa niya? Bakit? Ganon. So, hindi lang kasi text. Alam nyo, magbasa kayo ng ibang libro, hindi ganon yung mga libro. Yung Bible, there is something mysterious sa Bible na parang umaakma lagi. And then actually, that is the role of the Holy Spirit. So, ni-illuminate niya. So, yung Holy Spirit, He guides us into that, navigating the thoughts of God. So, actually, it is the Lord speaking to the church. And we ask the Lord, ano yung gusto mong sabihin sa church mo, Lord? Ano yung gusto mong marinig ng mga anak mo sa week na ito? So, yung pag-prepare ng sermon na hindi ka nagsasalalay sa navigator, Holy Spirit, doctrinally correct yan. Most likely, doctrinally correct. So, may ipopoint mo pa rin naman yung mga will ng Panginoon. Pero, maybe hindi niya natatamaan yung mga pangangailangan ng mga tao sa week na yon. So parang ganon. So kaya yung kwan dito, would you describe yung pag-aaral mo na ikaw lang ang nagnanavigate? You read the Bible na as is, na without asking the guidance of the Holy Spirit. So actually, doon ko natututunan na noon kasi nagdi-devotion ka, tapos at the same time, iba rin yung study mo pag gumagawa ka ng sermon. Natutunan ko pag nagsasama-sama ko na yan eh. Kung ano yung meditation ko, kung ano yung devotional ko, na-integrate ko yan eh. Yung pagtuturo ko sa Bible School, parang napansin ko na lahat ng dinadaanan ko sa week na yon magkakakonekta. Parang ginaguide ng Holy Spirit yung thoughts ko rin sa week na yon na naglilink lahat yon. And then yun, binibuild ko yun na message. Of course, may mga particular na very specific ang Holy Spirit na He wants you to build a sermon on one thing. So yan, you reflect on this. Paano yung paggawa nyo ng sermon? Okay? So, mag-move tayo. Meron pa ito. What is one simple practical step you can take this week to more intentionally invite the Holy Spirit to be your teacher as you study? Kaya sa akin, pag nag-i-study ako, gumagawa ako ng sermon, Lord, patulong dito. Hindi ko mauunawaan to. There are texts kasi sa Bible na yung tawag namin sa seminary, hard text. Yung parang, anong punto niya rito? Bakit ganun? Parang, for example, yung pinag-aaralan namin kanina sa klase. Dito kasi sa ginamit ko kasing example itong sinampulan ko sila, ako naman ang na-corner, but buti na lang yung Holy Spirit sumasaklolo. Dito kasi sa Bible text ko, ang nagbibigay ito kasi nagbibigay ito ng mga daily verses at ang ibinigay niyang paano ba to? Ang ibinigay niyang text ito is, I am the good shepherd.
The good shepherd lays down his life for the sheep. So yun yung binigay niyang text. And dinidemo ko ito na paano gawing textual sermon. Now, madaling textual. Pero anong point mo kung yung verse 10 lang ng verse 11 lang ng John 10 ang titingnan mo, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Yun lang yung gagawin mong textual sermon yan. So, madali lang. Pero yun ba yung anong point nung sinulat ni Jesus or sinabi ni Jesus ito? Pinag-aralan namin, umatras kami ng umatras hanggang chapter 9. Yung chapter 9 pa lang context nito. Yung kwento kasi nito, yung may bulag, and then bulag since birth. Pinagaling ni Jesus Christ. Tapos, hindi alam nung umalis ata si Jesus Christ doon hindi alam nung nagpagaling kung sino yung gumamot sa kanya. And then namangha yung mga tao and pinatawag ng mga Pharisee kung sino nagkuan. So ito naasar sa katatanong nila itong bulag na ito. Ang sinagot niya sa kanila parang pagalit na yung sagot niya Sabi niya, kung sinong nagpagaling sa akin, hindi ko alam. Ang nalalaman ko lang, bulag ako noon, nakakakita na ako ngayon. So, in-excommunicate nila siya Tiniwalag nila sa relihiyon. Tapos isang araw nakasalubong ni Jesus yon. At parang binopoint ni Jesus Christ yon na kung makikilala sinong nagpagaling sa'yo, parang ganun yung usapan nila kung malalaman ko ba naman so parang sinasabi ni Jesus na ako, kausap mo yung dyan. Pag sasambahin mo ba siya, parang ganun sumamba siya doon Sumamba siya. And then, may mga Pharisees doon na dumidebate kay parang siyempre nagre-create ng issue na yung doon. Kaya nabanggit ni Jesus dito, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Pinag-aralan namin yan sa Parang parable ni Jesus ito para hindi naman garapalan. Yung si Jesus as the good shepherd, sinasabi niya, good shepherd, may hirelings, sabi niya Ano yung hirelings? Actually, yung hirelings, ang tinutukoy niya yung Pharisee. Pharisee, ginagawa lang nilang trabaho nila dahil inupaan sila. Now, yung mga sheep, wala silang pakialam dyan. So parang pag wala silang pangangailangan, tiniwalag nila tong So yung sheep na tinutukoy ni Jesus dito, pwede yung bulag, pwede tayo. Pero si Jesus Christ, he lays down his life. Parang inako ni Jesus yung Kinuha niya sa tiniwalag nila So parang ganon. He lays down his life, he cares, mga ganon. He will never abandon. Itong mga to, kakalasan nila, yun yung tinutukoy. Yung pinag-aaralan namin, ang ganda pala nito. Hindi ko naisip na ganon yun noon. But as you study, that the Holy Spirit will give you understanding. So yun. Kaya sa pag-aaral, minsan reading without understanding tayo minsan 'Di ba nag-goal ka, matapos ko nawa ang Biblia sa isang taon. Anong goal? 3 chapters per day, kakayanin 'yan. Tinapos mo yung 3 chapters but reading without understanding. So parang reading without comprehension, parang ganun ang nangyayari. So but when we study, we ask the Holy Spirit, Lord, bigyan mo naman ako ng kaunawaan dito. So may role yung Holy Spirit in the process ng pag-aanda natin ng mga ipipreach natin. So sa section B, bukod sa yung una kanina, yung section A, the Spirit in preparation. So He is our divine guide and illuminator. Now, dito sa section B, another point dito na role ng Holy Spirit is the role of the Holy Spirit in delivery. So may role siya sa preparation, may role rin siya sa delivery. So He is your anointing, He is the one who empowers you. So ayan. So napakahalaga kasi na alam mong galing sa Kanya yung message. Yung paghahanda, kasama mo siyang naghanda. Dito, kasama mo rin siyang magdi-deliver. So ayan, the principle. The Holy Spirit provides supernatural unction, conviction, and empowering that transform a human talk into a divine encounter. Ayan yung na-observe ko dyan sa Hong Kong itong last na ito.
I deliver the message in the way na yung pinag-aaralan ko. Yung parang 'di ba yung parang nakikipag-usap lang ako sa inyo sa kon. I do not deliver na sinusuntok-suntok ko pa yung pulpito. Hindi ako ganoon eh. Parang i-share ko lang sa inyo kung paano yung mga na-discover ko. And then napapansin ko may mga kwan na umiiyak. May mga nakikita ako na siyempre kita ko nasa harap ako nakatayo eh. And ayun, yung sinasabi mo lang, ini-explain mo lang, pero nagkakaroon sila ng divine encounters. Divine encounters. Si Pastora Jenny, sabi niya yung Saturday, yung preaching ko ng Saturday, yung Malakay, yung tampuhan. Pero hindi tampuhan yung setup nun eh. LQ. LQ. Iba yung setup kasi ng kwan. Reframe ko siya ng Sunday. Sabi ni Pastora Jenny is biglang nakita niya raw na may napakalaking tao sa harap niya. Napakalaking tao sa harap niya. She just know that it is the Lord. Sa akin, kinikwento ko lang yung kwan eh. Reflection ko ng nasa eroplano, nililid niya ako na ito yung kwan, ini-explore ko lang, dinadissect ko lang yung text, yung tampuhan ng Israel sa kakwan. Hindi ko din na drive yung kwan na maging dramatic eh, kasi may mga preacher na ganun eh, lalaruin yung emotion ng tao. Hindi ako ganun eh. But yung Holy Spirit, nag-create siya ng mga divine encounters. So, I just know na the Lord is speaking in me nung pinag-aaralan ko yung text. Na alam ko lang na talagang inilluminate niya ako, binigyan niya ako ng pagkaunawa. Trabaho niya rin. Trabaho niya rin kung gaano yung gusto kong ipaunawa ang isang bagay na gusto ng Holy Spirit na ipaunawa sa mga congregation. Alam niyo yung desire mo na maunawaan nila, mas malaki ang desire ng Holy Spirit na maunawaan nila. So, yan yung napansin ko. And habang nag-i-explain ka, sinasabay ng Holy Spirit yan. Hinihipon niya yung puso nila. So, yan. So, in the delivery, the Holy Spirit provides a supernatural unction. So, hinihipon niya yung puso ng mga tao or conviction, empowerment. Tinatransform niya yung sinasabi mo into a divine encounter. So, may umiiyak. So, ayan. So, kaya naunawaan ko siguro yung sinabi ni Paul na I did not come with persuasive words. I came with the power of the Holy Spirit. So parang doon, hindi demo yung ginawa ko doon. It is the Holy Spirit. Pinanood ko rin kung paano siya kumilos sa harapan. Hindi yung common Pentecostal setup na kon eh, na nai-explain kayo diyan na hindi ganoon eh. But nakikita ko kung paano niya hinihipo yung puso ng bawat isa. Paano niyang itinatama yung mga message na idini-deliver ko. So parang ganoon. Nagkakaroon ng bawat tao ng encounter. Okay? So yun yung desire natin kung kaya sa akin may philosophy in ministry na nasa cellphone ko na luma yun eh. To understand God and to make Him be understood. Yun yung pinaka-motto ko in life. Maunawaan ko nawa ang Diyos at maipaunawa ko siya sa iba. Yun yung pinaka-desire ko in life. So, yun yung yun yung parang ipaunawa. Kaya when I pray, Lord, ipaunawa mo to sa akin. Ano yung punto mo? And then the desire, paano ko may paunawa sa tao. So, yan, biblical foundation. Anong batayan ng pinagsasabi mo, Pastor? Acts 1:8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses. So we can see here, si Peter, nagkaroon ng manifestation. And then may illumination ang Holy Spirit sa kanya na ito ang ibig sabihin niyan. Biglang si Peter na wala namang kadire-direksyong tao, hindi naman magaling si Peter sa kita nyo naman eh
Emosyon lang si Peter eh. Pero dito sa Kwan, nagkaroon siya ng illumination, nagkaroon siya ng understanding. Ito yung sinasabi ni Joel doon. That in the last days, He will pour out my spirit upon all flesh. So, pinapaunawa ni Peter yung bagay na pinaunawa ng Holy Spirit sa kanya. And then yung Holy Spirit na maninihipo yung puso ng bawat isang nasa paligid. Hindi lasing tong mga to. Ito yung sinasabi ni Joel. And then tingnan nyo yung supernatural na nangyari. 3,000 was added into the... So, yun yung and very simple yung message ni Peter. Hindi, walang altar call yun. In-explain niya lang. In-explain niya lang. Kaya sa akin, wala sa ganda ng sermon yan. Kaya sabi ko, wala sa ganda ng sermon yan. Pag na-deliver mo yung punto ng Holy Spirit, kahit walang order yan. Pero siyempre, kailangan naman nating, ba't pa tayo kumuha ng homiletics? So, may paunawa naman sana natin ng mas maayos. Parang gano'n. Pero pag na-deliver mo ang point ng Holy Spirit, He can move. He will move. So, ayan. Okay? So, ayan. Ano pa? 1 Corinthians, ito yung sinasabi ko kanina. My message and my preaching were not with wise and persuasive words. So, hindi kagaya ng talumpati ito na pinag-aaralan mo, ano kaya ang gagamitin kong word dito? Ano kaya ang paano ko maantig ang puso nila? Hindi ganoon si Paul eh. So, kaya sabi ko, study the word, internalize it. Study, prepare mo, internalize it. And pag nandun ka na sa harap to preach, just pour out your heart. Just pour out your heart. I-pour out mo lang yung as the Holy Spirit touch you when you prepared. So, ayan. It's not about yung sinasabi ko sa kanina sa mga student ko. Alam niyo, when preaching, isa lang ang audience natin. We don't care about the people. Isa lang ang please natin. It is the Lord yung may mensahe ng pinaparating natin. So yun yung namahalaga dito. Sinasabi ko sa mga students ko kanina. Alam niyo, you equip yourself. Kasi sabi ni Paul kay Timothy, study to show thyself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Now, the context of Paul doon is study. Or first part yun ng preaching is study. Study well. And then actually, may part B yan. Hindi lang sa pag-i-study. Yung title ng material natin dito, Preach with Passion and Power. So, hindi lang study to show thyself approved unto God. Preach. So, yan. To show thyself approved unto God. Preach it with passion and power. You deliver it kaya sabi ni Sister Rod, parang nagigigil ka, pastor, nung mag-preach ka. When you pour out your heart na on the delivery, talagang hindi kasi hindi na nanggagaling dito pag nagpe-preach ka pag dinideliver mo yung if the Holy Spirit, nararamdaman mo yung anointing niya, hindi nanggagaling dito. It comes from within, you deliver from the heart. So ayan, sabi ni Paul, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with the demonstration of the Spirit's power, so that your faith might not rest on human wisdom. So hindi nakasalalay sa galing kong magpaliwanag ng doktrina, sa galing kong mag-articulate ng mga bagay-bagay. Hindi. Ang pinaka-aantig sa kanila, noong dinideliver mo, ramdam nila na yung Holy Spirit nangungusap sa kanila. Yun yung kwan. Wala. Hindi naman ako magaling magpaliwanag sa kwan. Kaya nga pag theology ang pinag-uusapan, parang sa akin, waste of time yan. Parang, what's the point kung may paliwanag ko ng napaka-articulate? Hindi rin lang makukumbinsi yan eh. So parang sa akin, ang goal ko is may paunawa-kunawa ang Panginoon. Kasi lang yung theology, laro ng utak yan. Laro ng utak. So sa akin, I want to strike the heart. I want to strike the heart. So yung pag nagpe-preach sana ako,
kino-confirm ng Panginoon sa puso ng mga tao. Sabi ko nga sina Pastor Donato Kitong, hindi sila magaling na mga preachers. But how come the Mumbaki will release his religion, his ancient faith, yung katutubong pananampalataya niya para yakapin ang Panginoon? Hindi sa talino yun Naramdaman nila na totoo tong Diyos niya. Nararamdaman namin yung kapangyarihan niya. And that's sana yung desire natin when we preach. So, ayan. So, may part ito, pero the more on the spirit kasi. Yun yung kwan. Okay? So, ayan. Delivery is not about performance. Ayan. It's not about performance. Alam niyo nung college, nilaban nila ako sa kwan nun declamation, yung parang pag-speech. Doon sa classroom, pambira yung mga classmate ko, pinapalakpakan nila ako. Pero ang problema, hindi ko na-visualize nung magdi-deliver na kami doon na sa hall ng university. Napansin ko, 3 yung mic doon. Naglalakad-lakad pa sila. Pupunta sa isang mic, mag-i-emphasize. Hindi ko na-visualize yon. Nawala ako sa line ko Naglakad akong lumipat ng microphone, nawala ako sa line ko. Hindi performance ang preaching sa atin passion na yung pagdating yun. Kaya yung sabi ko nga preach with passion and power. It's about being a yielded vessel for a demonstration of the Spirit's power. So, nagpapakasangkapan tayo sa Panginoon para maiparating ng Panginoon yung punto niya. We are just microphones. Okay? The goal is that listeners, yung faith ng mga listener is magre-respond sila sa power ng Panginoon, hindi sa talino mong magsalita. So, yun. Maraming magagaling dyan. Maraming magagaling. Pagtatalumpati ang pinag-uusapan. Pero only the Holy Spirit ang makakaantig ng puso. So, kaya lagi kong prayer pag umaakyat ako sa pulpit, Lord, trabaho na naman tayo. Tandem to Lord. Di-deliver ko yung salita mo, hihipuin mo yung puso nila. Okay? So, that's, those are my reflections. So, yung pag-craft ko nito is, mga reflections ko is coming from yung mga natututunan ko rin, my journey in preaching. Okay? Recall a specific time when you were listening to someone speak, either in the church, online, or small group, and you felt a tangible sense of God's presence. Naramdaman mo yung kakaibang presensya ng Panginoon. Tawag na aka anointing. Wow, anointed. So, how would you describe that experience? Paano natin di-describe yon? Pastor Dennis, paano mo nasabing naramdaman mo yung anointing ng Panginoon? Ano yung mga... paano mo nasabing yon? Iba kinigarak. Kasi minsan subjective. Ito subjective na... Pero, paano mo nasasabi pag nararamdaman mo yung presence ng Panginoon? Pastor Dennis. Parang para sa akin. Parang anak mo yung nagsangit Mm-hmm. Mas lang yung agulmidyo ulit. Ang ko may describe yung staglo akalat ng Oo. Mas lang yung agulmidyo ulit. Tapos araw-araw. Oo. Iti is lang yung experience ko mag-ijay ko yung balik na kay presensya ni ating Diyos. Nag-growing J ka na talaga. From deep within. Oo. And then mo may gawid din tilwa. may tinatawanan kami dito no. Diyan ka mo dati mental incapacity na. Pero yung mga youth camp kasi may mga revival may mga altar call gano'n.
Ewan ko, siguro nakikita niya nag-iiyakan yung mga tao. Nag-iiyakan yung mga tao tapos gano'n. Ipasurot sa amin. Na parang gano'n. Hindi ko nagbukpok ka, inang ko, tatang ko, kung lalaw, di yan. Hindi, may mga kwan may mga, of course, that's with mental incapacity kasi yung taong sinama nila. Pero yung sabi ko nga, or sabi ni Pastor Dennis, and I think we are on the same on that. Mga barako tayo hindi tayo madaling umiyak But yun, isang parameter na kwan kasi ang mga may gawi din jeluam. Ang mga may gawi din jeluam. So, ayan, parang yung example ko sa inyo nung last session natin. Na when I was crafting that message doon sa anniversary natin diyan, nung nabuo ko yung message, wala, hindi ko na mapigilan talagang siyempre sa akin hindi ako magulgul hindi ko lang mapigilan talaga yung luha ko. Ganon yung talang nag-worship lang ako sa Panginoon doon, and then it starts, ewan ko, nag-start dito tapos hindi mo makontrol hanggang sa lumuluha ka. Parang ang hirap ipaliwanag. But that's how sabi ko ay nagmumubang Holy Spirit parang ganon yung ewan ko kung pare-pareho tayo ng experience, but that's how I experience it. Okay? What is the effect on you and the atmosphere in the room? Anong effect nun sa'yo, yung experience na yon? Parang sa akin lagi is it humbles me down. Parang it makes me worship the Lord. It makes me more grateful to Him. Parang ganon Ganon lagi yung reaction ko napapa-worship ako sa Kanya. There's something na nauunawaan mo kasi nagdi-deal siya from very deep within. Ewan ko kung yun yung sinasabi nila na groaning from the Spirit. So, ayan. How does this differ from simply listening to smart, articulate, funny speaker? Alam nyo, nung nag-aaral pa ako ng Bible School, ang goal mo hanga tayo kina Pastor Dante. Kina Pastor Dante kasi natural sila nandun yung anointing nila Tumatawa ka lang, pero inupakan ka na pala ng Holy Spirit. Parang ganun. Dinadaan, gusto natin, ganun rin. Hindi yun yung personality natin Hanggang sa natutunan ko na, iba rin yung personality ko pala. So I don't need to become like Pastor Dante. I don't need to become Benny Hinn. I don't need to become like Pastor Jun. Kung ano ako, God will use me as I am. Parang gano'n hanggang sa yung sinasabi ko nga na nag-deviate na ako sa mga hinahangaan kong preachers, and then I just speak from the heart sa harap. Noon krinacraft ko talaga lahat yan. Dito magpapatawa ako dito. Gagamitin ko ang kwentong ito para dito hihikab na sila rito. Aantukin na sila, magdadagdag ako. Ini-engineer natin lagi yung sermon noon Pero nung as I work with the Holy Spirit, nung naging pastor na ako, I don't care na sa kung tatawa ang mga tao, hindi. Ang care ko na lang did I deliver it right? Did I deliver it clearly, Lord? So parang I speak from the heart. Yun na yung iniintindi ko deeply sa pagkaunawa, and then I speak from the first. May structure pa rin yan. Pag-aaralan natin yan. Homiletics to So, but hindi ko na iniisip yung reaction ng tao. Kagaya nun na gusto kong masaya yung atmosphere. So, nawala na yung I think yun rin siguro yung pinuntahan ng mga maturity natin. Okay. Section C. The balance. Paano natin babalansin? The prepared and yielded. So, ayan. Titingnan natin daw. Paano natin babalansihin ito? So, ayan. Ang principle dito, the ideal is not prepared or spiritual. Kasi yung iba,
Hindi na ako mag-prepare. Mag-pray na lang ako. Mag-fasting ako. And the Lord will put the words in my mouth. Dagitakit nga. Of course, meron yung verse na yon. The Lord will put the words in my mouth. Yung iba naman, hindi. I need to prepare. So, I need to prepare na dapat maganda ito. So, dapat maganda yung delivery nito. Bahala na yung Holy Spirit kung mag-manifest. Pero yung sabi ko nga, we need to balance it. It should be prepared and spirit-led. So, ayan. And actually, our preparation builds the vessel. So, ayan. In the preparation pa lang, kasama mo na yung Holy Spirit doon. Ang Holy Spirit, hindi lang sa delivery. So, yun yung pan natin. So, the Spirit fills the vessel as we study. Yun yung advantage ng preacher. Advantage and disadvantage. Bakit ko nasabi yun? Pag galit ang Holy Spirit and He rebukes, ikaw ang unang sugatan. Ikaw ang unang sugatan. Kapag yung Holy Spirit naman, He pours a blessing of joy, comfort, peace. Ikaw muna ang unang tumitikim nun. Nararanasan mo. Sila, sa linggo pa lang. Ikaw, as you prepare, binababad ka na ng Holy Spirit doon. So, ayan. So, yan yung sabi ko na advantage and disadvantage. Pero I believe na advantage pareho. Advantage pareho yun. Kasi we need to, we are just the clay. He molds us. Pag hindi tayo kaaya-aya para sa pulpit on that topic, sa week na yun, prepare ka muna ng Panginoon. Minomold ka, pinupurify ka. Para pagdating ng linggo, karapat-dapat ka. parang ganon. Our structure provides the flight path. The Spirit is the wind on our sail. So parang ganon. So yung sermon natin, di ba, sa aeroplano, bumibiyahe kayo dyan eh. Napansin nyo ba na sa aeroplano ang liliit ng bintana ng yung bintana ng piloto? Hindi niya naman nakikita yung daan eh. Actually, hindi niya makikita yon. Kaya nga, pagbababa yung aeroplano, meron yung nasa malayo na naggaganon. May ilaw siya. Sinasabi niya kung left, or right. Kasi hindi nakikita ng piloto yan. Yung pag napalipad na ng ang trabaho ng piloto sa paglipad lang at paglanding. Pero actually, preset na yan. So, yung structure, parang yung sermon. Pag pinipreset mo, paano yung flow ng pag-deliver? Paano yung flow? Kasi hirap naman yung kaslaki na ray kay Timanok jay message mo. Nag-deliver ka. There should be an order. So yung structure, parang inihahanda niya yung flight path. Hindi ba yung aeroplano inihanda nila sa take off? May mga ilaw sa side yan. May path yan. Yun yung path. At habang pa-take off ka na, yung Holy Spirit, pag take off ng aeroplano, yung Holy Spirit, siya yung hangin na dadalhin ka sa taas. Sa mas mataas, yung Holy Spirit. Yung aeroplano, sumasakay lang sa hangin yan. Sumasakay lang sa hangin. Ganon sana yung preaching natin. In our preparation, inihahanda natin. Ano yung gusto mong sabihin, Lord? Ano yung direksyon? Saan yung patutunguhan? And then, ihahanda mo yan. Pag-deliver mo na, sasabayan na ng Holy Spirit yan. Sasabayan ng Holy Spirit. So, yan yung principle. So, ayan. Biblical foundation, saan mo naman nakuha yan, Pastor? 2 Timothy 2:15. Do your best to present yourself to God as one approved. A worker who does not need to be ashamed, who correctly handles the word of truth. So, sabi ko nga sa kaya pag-aaralan natin later, na the golden standard, sa session 6 natin, the golden standard of message is expository sermon. Bakit? Hindi, pinag-aralan ko, yan yung punto niyan. Yan yung sinasabi ng author. So, wag nyo akong awayin. Yan yung author yung nagsabi niyan. So, parang alam mo, this is the word of the Lord. And then the response of the congregation is, thanks be to God. Or praise be to God. Yan yung response nila.
Paano yung katang isip mo, idea mo, tapos sabihin mo, this is the word of the Lord? Hindi, word of Dennis yan. So, ayan. You study to present yourself to God. Lord, ito ba yung punto nito? You seek the Lord, the Holy Spirit will illuminate you, will guide you. And then pag diniliver mo, kahit pa ang mga membro mo ay mga Bereans, kahit pa i-verify nila, yun yung punto. Dahil ginabayan ka ng Holy Spirit sa pinag-aralan mo. Okay? So, another, 2 Timothy 1:7. Ito mga advice ni Paul to kay Timothy, a young pastor. So, sabi dito, for God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and self-discipline. So, ayan. Kaya, the discipline natin, we yield to the Lord at the same time, we seryosohin natin yung preparation natin. Tingnan natin yung napansin ninyo, yung balance ng do your best. Ano ibig sabihin ng do your best? That is our diligent work. Effort yan. Do your best. At minsan yung doing your best, ang ibig sabihin minsan yan is fast. Alam niyo nung si Pastor Dennis ata kasama ko rin nun. Prayer, day of prayer nila dito sa IFSU. In-invite nila akong speaker nila. So every year meron yung ginagawa ng IFSU na a day of prayer. Bago nila umpisan yung school calendar, yung foundation ng Kwan, i-gather muna nila yung lahat ng mga religious leaders or religious leaders sa paligid, and then lahat ng mga officers and leaders ng campus ng Kwan IFSU University. And then that they start the event, yung foundation day, through a day of prayer. Now, they invite me na ako yung mag-speak doon. And then talagang what do you want me to deliver, Lord? What do you want me to deliver? Talagang I prayed. Anong message mo? Anong message mo sa IFSU, Lord? So, ayan, ayokong pumunta doon, Lord, na magsasalita ng putyo-putyo lang doon. So, bakit akong pinili mo? Anong message mo? So it took me how many days seeking, I even fasted for that. Pagkatapos kong i-deliver yung message, dami, kakamayan sila. Tapos sumalubong yung isang kaibigan na pastor. Grabe, pastor, iba talaga ang APTS. Kambira. Tinuro ba nila sa APTS yung deliver kong message? I fasted for that. I fasted for that. I sought the Lord. Hindi tungkol sa akin yun. Natuwa yung congregation, talagang they were so happy. They were so happy because that is the word of the Lord. So it's not about me. I'm just the microphone. So parang ganon. And of course, sa akin, kinikredit nila iba talaga ang nag-aral sa APTS. They did not taught that in school. So ayan. And kaya sabi ko, ang point ko dito, sometimes diligence means sometimes you ewan ko rin ng Holy Spirit, Pastor Dennis. Parang kung minsan parang dalaga. Sinusuyo, parang interesado ka ba talaga? Parang gano'n Interesado ka pa talaga. Gusto mo ba yung parang pinapahirapan ng mga manliligaw, parang gano'n ng dalaga So parang minsan yung Holy Spirit, alam mong may message siya. But ang tagal niyang I don't know. Sometimes I even fast. I stay so late. Wala nang tao rito pag minsan, and then I just sit here on this table and talking with the Holy Spirit. And meron pa nga minsan, Lord, 1:00 na, 2:00 na. Kung hindi ko magets ito, tutulog muna ako, Lord. Hindi ko rin magets Natulog na ako. Parang gano'n. Paggising ko ng madaling araw, gising ako ng 5 o'clock ulit, parang 2 hours sleep lang. Pagbasa ko ulit, nandun na. Parang
Minsan yung Holy Spirit, hindi ko rin maintindihan minsan. Meron yung ibibigay niya agad, meron rin yung ang tagal. I don't know kung may mga experience yung mga kapwa pastors dito. But doing our best means our diligent work. And diligent work means sometimes is seeking the Holy Spirit. Seeking. Yan. And then correctly handling. Correctly handling means skill. So, kailangan mo yung hermeneutical skill. Pag-aaralan natin later yan. Hermeneutical skill. Kasi pwedeng very honest ka sa delivery mo na talagang very passionate ka but hindi yun. Out of context ka. Hindi yun. Oray balik tayo, hindi yun yung point ng Bible. So, parang ganun. So, kailangan natin yung correctly handling. There's a skill in interpretation. And may science of interpretation, hermeneutics. And may science or may art ng delivery, that is homiletics. So nangyayari ito in the context of the spirit of power, love, and self-discipline. So we need to work with the Holy Spirit. So binabalanse natin yan. Okay? So anong oras na? It's already 11:30 na pala. Why is it both arrogant and ineffective to rely only on your own preparation and skill? Yung pag-neglect sa Holy Spirit. Bakit arrogant and ineffective? I think papasok tayo sa sagot niya. Being a preacher, yung topic natin last meeting, you are just the microphone. It is not your message. So it is not your message. You rely on the Holy Spirit. Kasi siya yung real pastor of the church. Siya yung real feeder of the sheep. And tayo, tagay-serve tayo lang. Kaya sabi ko minsan nung bagong pastor ako, sabi ko, Lord, I refuse to cook. I am just a waiter. Give me the word and I will serve the word. So, ayokong magluto ng sarili kong putahe niyan. So, always reveal your word, Lord. You are the pastor of the church. Only you can satisfy your people. So, give me a sensitive ears to you. So, and conversely, why is it irresponsible and presumptuous to rely only on the Spirit? Balance ito, di ba? Yung una, skill lang. Yung pangalawa naman, wala nang skill. So, ayan, naghihintay ka na lang. Come, Holy Spirit, I need you. Damdama, sa baling Spirit, nasagap mo. Surat-surat ka yung blackboard. Nagpasanib ka. It's balance. Tayong mga preacher, it's a balance. Kasi nyo ni Daniel, may hindi siya maunawaan tungkol sa mga prophecies. Ang ginawa ni Daniel, kinuha niya yung mga scrolls ni Jeremiah. Pinag-aralan niya ang mga prophecies. That is Daniel. Daniel can talk to God. But he still needs to study the scriptures, the scrolls na revealed to Jeremiah. So, both ways yan. Both ways. Magiging spiritista tayo niyan. So, pasanib ka ti spirito, tapos ukagam di Biblia, tapos itudo ka tapos tila may surat-surat mo di dyan. Hindi. The Lord will use our brain. Try to think of a real-life example of what each unbalanced approach might look or sounds like. So, ayan. We need to be balanced. Develop natin yung studying skill natin. And at the same time, yung sensitivity natin sa Holy Spirit. And while we study, we listen to the Holy Spirit. And while we listen to the Holy Spirit, we study. That is the life of a preacher. That should be. When you study, you listen to the Holy Spirit. And when you listen to the Holy Spirit, study. So that should be the life of a preacher. Okay? Part 3. Okay, we conclude. Praise the Lord. We bring that all together, yung partnership model. The Holy Spirit is not your emergency backup. Lord, wala na akong oras mag-prepare ng sermon eh.
Sumipot ka naman. Sinabi mo naman sa salita mo, you will put the words in my mouth. Hindi siya emergency backup. He is your senior partner in the entire process. So, ayan. So, hindi ka lang lumalapit sa kanya pag wala kang may sabi. So, in the study, he is your illuminator. Bibigyan ka ng kaunawaan. So, ang gagawin mo, you pray. Spirit, open my eyes to see wonderful things in your word. Parang yung sinasabi ng psalmist. In writing, sa pagsusurat mo na, pag-craft mo na ng outline, he is your counselor. He will give you wisdom kung paano mo ibabalangkas yan. You ask, Spirit, what is the true need of my listeners? How does this truth apply? So, ayan, he gives you, he guides you. He will guide you into all truth. And in the delivery, he is your empowerer. So, siya yung nag-i-empower sa atin. So, pag pray natin, Spirit, take my prepared words. Gawa ko na yung sermon, Lord. I think ito yung ibig mong sabihin. Breathe your life into it. Speak to them through me. So parang ganun. We pray on that. We merge this together. Okay? So putting in the practice, gamitin natin yung push method. Ano yung push method? Pray. Before you open your Bible, ask the Spirit to guide. Understand. Do your study. Unawain mo. Tingnan mo yung context. Basa-basahin mo. Magbukas ka ng mga commentary kung kailangan. Read. Ask questions. Use tools with listening heart. May AI na ngayon. So, ayan. But don't rely on the AI. Si Holy Spirit ang pinaka-AI ko. Parang hindi siya artificial intelligence. Siya yung real intelligence. Yung Holy Spirit. So, ayan. S, surrender. Offer your routine and ideas to God. Sabihin mo, this is my best, Lord. But I yield to you. So, kaya nga pag nagpe-preach ako, Lord, you can always interrupt me. You can always change this sermon kung sa tingin mo hindi ko nakuha yung kwan. You can always nudge me. You can always interrupt me. Surrender. And then humbly deliver. Step up to speak and trust to the Holy Spirit to empower our words, work in the hearts and work in the hearts of the listeners. So, yun. That's the push method of preaching. So, ayan. So, hindi ka tinawag ng Panginoon para mag-isang mangaral. Actually, i-provide niya yung partner natin, yung Holy Spirit. And that is our text na ginamit natin sa umpisa. Binigay niya yung greatest partner na ma-imagine natin. The Holy Spirit, siya yung nag-raise sa Panginoon. Siya yung nag-empower kay Peter. Siya yung nag-empower kay Paul. Nang tali-talino ni Paul. When you prepare with Him, pagkasama natin ang Holy Spirit sa pag-prepare, sa pag-deliver, papasok ka sa divine flow na sinasabi natin. So yan yung tinatawag natin na ministering in the Spirit. Okay? We flow with the Holy Spirit. Okay? So that is our lesson, and next meeting, next week, titingnan naman natin yung Preacher's Toolbox. Papasok na tayo sa technical next week. So session 4, the topical sermon. So reviewin natin yung topical sermon. So answering life's question with the Bible. And ayan, pag-aaralan natin yung first and highly practical sermon type. Ito yung pinaka ginagamit natin. So this is not bad. This is a good start. Okay? So, and ang text dito. So then, as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. Okay, so this is our lesson for today, this session. May mga reflections ba kayo? May mga tanong? May mga experience rin ba kayo na regarding working with the Holy Spirit? I believe we have veteran preachers dito. Pastora Imelda, I was bata pa ako, pastora na yan. so ayan, si Pastora Joan, bata ako, nag-aaral na sila ng Bible School. So ayan, may mga how do you work with the Holy Spirit? So ayan, yun yung i-build natin dito. We develop our skills, and at the same time
we yield ourselves to the Holy Spirit. Okay? So yan yung lesson natin ngayon. And wala tanong, sharing? Kung wala, praise the Lord. Kung wala, purihin ng Panginoon. You can always message on the chat group and your queries regarding our lesson. So that is our lesson for this evening. Let us close this in prayer bago tayo magkwentuhan ulit regarding sa bakasyon ninyo sa December. Hallelujah. Let's pray. Lord, we thank you, Lord, na you even chose us, Lord, to be your spokespersons. Yung sinabihan mo, Lord, ang mga disciples mo, Lord, sa Matthew 28, go into all the world and preach the gospel. Maraming salamat, Lord, na this mandate was not just given to the apostles but to all believers during that time. And the meaning of that is all of us should preach the gospel. And Lord, sa pag-aaral namin ito, Lord, pag natutunan namin, Lord, na we need to develop our skills in crafting our sermons, and at the same time, we need to develop our receptivity to the Holy Spirit. Lord, guide us always. We ask the Holy Spirit to develop us always. Lord, lumalalim pa sana ang relationship namin sa iyo. Mas maging sensitive pa sana kami, Lord, sa mga guidance mo. Tulungan mo kami, Lord. Ang pinakapangarap lang namin ay maipaunawa ka namin sa mga tao. Maipaliwanag namin ang nasa isip mo. I-bless mo ang bawat isa sa amin, and I don't know, Lord, kung ano ang naghihintay na ministry sa amin sa hinaharap. But Lord, we are just clay, Lord. Mold us, make us kung ano yung nasa isip mo. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord, and sa bawat ministry ng bawat isa sa amin. Gamitin mo kami na para sa ikabubuti ng church, and at the same time, Lord, para sa na nakaka-please sana sa iyo, Lord. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. And, Amen, Pastor. bless. Thank you so much. God bless. Bless. Amen. Amen. So, ayan. Amen.